Magandang araw o gabi sa ating pong mga kabayan dito at sa abroad. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ito pong good news ito para sa Marcos supporters, Marcos loyalists, Marcos followers at sa lahat na siguro na mga Pilipinong nagmamahal sa mga Marcos. Alam niyo kung bakit? Ibinasura na po ng Korte Suprema ang mga petisyon sa disqualification cases nga po ni President-elect Bongbong Marcos Jr. Ayan, ha? So, pero bago natin ipaliwanag ito, ay muli ko po kayong inaanyayahan, huwag kayong makalimot, mag-follow, mag-subscribe dito po sa channel na ito. Mike Abi Opinions. Click ang notification bell para updated po kayo, like and share ng mga video pong ito. Okay? Ito nga po yung bagong-bagong balita ngayon lang. Unanimous decision. Anong ibig sabihin? Majority. 13 maestrado ng Korte Suprema ang pumabor na ibasura, dismissal itong petisyon for disqualification ni President-elect now Bongbong Marcos Jr. Ito po ay matapos ang ilang linggo na mga pagsusuri ng Korte Suprema sa petisyon ng oposisyon na pinadidisqualified dahil doon sa problema ng Certificate of Candidacy ni noon ay Bongbong Marcos, ngayon ay President Marcos. Kung yung mga gunita, ang mga petitioner na ito ay natalo na sa COMELEC. Ang desisyon ng COMELEC ay walang sapat na basihan at ebidensya para i-disqualified si Marcos or kansilahin ang Certificate of Candidacy. Nag-file sila ng motion for consideration sa COMELEC, tinalo pa rin. Nireject pa rin ng COMELEC. Pero dahil ang Korte Suprema, ang final arbiter ng ating mga may iral na batas, nagpunta ron ng mga petitioner, tinanggap ng Korte Suprema. Wala pong nakita na matibay at bagong ebidensya na katulad din ng kanilang mga ginawa sa COMELEC, kaya't kinatigan ng Korte Suprema ang naunang desisyon ng Commission on Election dahil talaga naman ang COMELEC ang merong jurisdiction sa kasong ito. At ibinasura nga po. So itong 13-0, mabigat yan. Okay? 15 lang ang maestrado ng Supreme Court. Ibig sabihin, 2 lang yung hindi bumoto, maaaring may problema lang. Pero majority, unanimous decision na idinideclare nilang legal na ang pagiging Pangulo ni President Ferdinand Marcos Jr. Ayan o. At ayan o ang walang magiging problema na. At kung yung mga gunita, 5 million vote ang nakuha ni Marcos noong nakaraang eleksyon ng Mayo 9. At dahil dyan ay talagang kinikilala ng Korte Suprema ang mandato, ang desisyon dahil majority vote ng mga botanteng registered voters na bumoto in favor of President Marcos. Kaya po yun ang mga dahilan. So dahil dyan, wala na pong balakid sa pag-upo ni President Marcos mula June 30, inauguration na nga po at wala nang magiging problema. Ito kaya ko idinidiin talagang wala nang balakid kasi yan po yung interpretation at sapantahan ng iba eh. Pag si President Marcos ay manalo, i-disqualify daw ng Supreme Court, ang uupo daw ay si Vice President Sara Duterte. Yan ang pinapalabas ng opposition eh. Lahat ng kanilang sinasabi, palpak. Lahat ng sinabi nila, walang katotohanan. Ito, kinatigan na ng Supreme Court ang naunang desisyon ng COMELEC, so wala nang problema pa, uupo na si President-elect Marcos June 30 nga po at wala nang magiging problema kahit ano. Ibig sabihin ay tuloy-tuloy na ito. Kinikilala ng Supreme Court ang legality ng lahat ng pinagdaanan ni Marcos, ni President Marcos mula noon hanggang ngayon. Kaya nga kinikilala na siyang legitimate elected president. Okay? Kung yung mga gunita, yung mga petisyon ay pinapalabas nilang dapat ma-disqualified si Marcos, dapat daw ay ang legitimate daw na mga botong nakuha ay yung Leni Robredo at hindi kay Marcos. Yung mga ganyan sinasabi ng mga abogado ng petitioner, hindi ko rin malaman kung anong pinaghuhugutan. Pero dahil sa desisyong ito ng Supreme Court, wala na talaga silang pupuntahan. Matindi po yung unanimous decision. Ibig sabihin, majority ng mga maestrado ng Supreme Court pumabor kay President Marcos at pinaniwalaan ang naunang desisyon ng Commission on Election. Kaya't everybody happy na, especially ang mga Marcos supporters, followers dito at sa abroad kasi wala na nga hong makakaharang pa dyan. Legal na, lalo na nga po
inauguration na sa Thursday, June 30. So yan na po ang ating magiging Pangulo at wala na magiging problema sa Korte sa loob ng 6 na taon. Ang lahat ng speculation, lahat ng sapantahan ng oposisyon, lahat ng pagpigil na kailang ginawa sa lahat ng proseso mula COMELEC, mula sa Korte, COMELEC at ngayon Supreme Court, lahat sila talo. Wala silang naipakita na matibay na ebidensya para makumbinsi nila ang COMELEC noon at ngayon ay mga maestrado ng Korte Suprema. Kaya't asahan natin sa magandang balitang ito, mas lalo tumaas ang moral ng mga Marcos, ng mga followers at supporters, at asahan natin baka mas marami pa ang magpaparticipate at dadalo sa inauguration this coming Thursday dahil nga po sa legal na at wala na hong magiging problema pa. So congratulations kay President-elect Ferdinand Marcos Jr., ang kanyang pamilya, mga followers, supporters na naglagay sa kanyang kapangyarihan. Salamat din sa Korte Suprema dahil 2 days before ang inauguration, nagpalabas sila ng ganitong desisyon. So, taas noo bilang Pilipino. Taas noo bilang Pilipino ang naglagay sa kanya. At hopefully, lahat ng Pilipino ay magiging taas noo conforme sa magiging performance ng President-elect. Kaya't pati na ang mga business group na nag-aalaala ng araw, nagdududa na baka ma-disqualified, wala na kayong problema. Pati ang mga kaalyado nating bansa, makikipagkaibigan sa Pilipinas, nangako na maglalagay ng maraming business at magandang relasyon at tutulong sa ayuda na kailangan ng Pilipinas, hindi na rin sila mababahala. Legal na ang lahat. Kaya asahan natin na palagay ko magiging malaman ang magiging talumpati ni President-elect Marcos sa kanyang inauguration na masasaksihan ng maraming tao dito at sa abroad at ng mga kaalyadong bansa. Kaya positibo ito. Pati naman paghahanda ng ating mga otoridad ay wala na rin problema. Kaya sana natapos na itong desisyon ito ng COMELEC, sana ang oposisyon manahimik na muna. Okay? Irespeto ang desisyon ng taong bayan, irespeto ang desisyon ng Supreme Court, igalang ang President-elect, suportahan kung kinakailangan, okay? Dapat suportahan para sa tagumpay, okay? Yung mga oposisyon naman, alam nating laging mahanap ng butas, karapatan po ninyo yan, pero sa lahat ng proseso, legal process, ay dumaan na po kayo, wala po kayong napatunayan. Kaya nga, ito na ang napakagandang balita. Kaya't ito inuuna ko ngayong oras na ito dahil kalalabas lang ho ang desisyon at aking binabalita sa inyo para naman lalong tumaas ang moral ng mga Pilipino dito at sa abroad sa magandang balitang ito. Kaya ipagdasal na lang ninyo, ipagdasal natin ang tagumpay ni President-elect Marcos sa kanyang mga gagawin sa pagsisimula sa June 30 sa tuloy-tuloy na paglilingkod sa bayan sa loob ng 6 na taon. Okay? Hanggang 2028 ang labanang yan, ang isyong ito. Okay, marami pong salamat. Saludo ko sa mga Pilipino dito at sa abroad.